Sabi mo po sa katabi mo, you are blessed. Sino pong habang sa Communion Sunday natin, kinakausap ka ni Lord? Amen? Yung para bagang kayo lang ni Lord ang magkausap. Napakahalaga po kasi na meron kang tinatawag po na personal relationship sa God. Amen? Sino pong ditong nag-uusap kayo ng asawa mo, sa mga asawa? Di ba nag-uusap kayo minsan ng heart to heart? Meron naman ditong magulang, tas yung anak. Nagkakaroon din po tayo nun, tama po? Minsan naman yung ako, madalas kong teacher, tsaka ako, ayan, sa grade. Heart to heart. Papasaba kita o ano? So, marami po tayong nakakamit sa buhay. Marami tayong nakakausap. Pero iba yung may tinatawag po na intimate relationship. Sabi mo nga po sa katabi mo, intimate relationship. Ibig sabihin, meron kang malalim na ugnayan sa ating Panginoon. At kapag meron ka pong malalim na kaugnayan sa Panginoon, ang saya po nun. Sino pong meron ka ng personal na relasyon kay Lord? Yung bang nag-uugas ka ng pinggan, nangingiti ka. Yung bang pag sumakay ka ng jeep, naka-headset ka lang, tapos nag-worship ka. O kaya kahit may ginagawa ka lang na simpleng gawain, pero biglang may sinasabi sa isa Lord. Amen? So, tawag doon, personal na relationship. At ang relasyon mo na po yan ay hindi lang po dito yan, kundi hanggang sa walang hanggan. Amen? Kaya po tayo nag-worship ngayon, sumasamba sa Diyos. It is our practice for eternity. Ano daw pong ginagawa natin? Practice for eternity. Parang habang buhay kang sasamba kay Lord. Oo, napakasarap po nun. Sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos para sambahin siya. Amen? Totoo po bang kaya niyang utusan ng mga bato para sambahin siya? At ang mga alon, hindi man po nating naririnig personally sinasabi ng alon, pero naniniwala ako yung bawat alon na yung sinasamba nila si Lord. Tama po. At sa bawat pagsamba po nila kay Lord, ay nagbibigay ito ng glory sa Kanya. Kaya po, it is very privileged sapagkat ang tao po is the highest worshiper na nilalang ng Diyos. Amen? Tayo daw po yung pinakamataas na uri na sumasamba sa Lord. So, kagaya po nito, TV lang siya, pero depende sa'yo paano mo siya gagamitin. Diba? Masarap manood ng movie, masarap manood ng entertainment, pero ngayon po sa oras na to, ginagamit siya para sumamba sa Lord. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya na may buhay? Pwede bang palakpakan mo yung sarili mo? Sapagkat nandito tayo kasi anak ka ni Lord. At ang trabaho po ng mga anak ni Lord, pag linggo sumasamba. Amen? Normal po na may gawin kayong gathering, pag linggo, tama po yan. Maganda yan, masaya yan. Pero huwag po natin kakalimutan na pag Sunday ay sasamba ka kay Lord. Amen? So, napakaganda pong sumamba sa Lord. Amen? So, bawat isa po sa atin ay marami tayong what if. Ayan. Sino po marami kang what if sa buhay? What if kung hindi ko ginawa to? Tama ba? What if kung naabot ko yung pangarap ko? May mga ganun. What if kung sana pala? Marami tayong what if sa buhay. Tama po. So, ang maganda dyan, may mga dahilan pala yun kung bakit di mo siya nakuha. Or bakit hindi nangyari. Yan. So, minsan, may dahilan talagang matindi si Lord. Sino po ditong may personal prayer ka kay Lord? Taas nga po kamay ng may prayer kay Lord. At may panalangin ka na hindi mo sinasabi sa kasama mo, di ba? Yung personal mo lang. Kasi nga, ayun yung gusto mo sabihin kay Lord. Meron namang prayer na pinagsasabi mo, tama rin naman yan. Para ipagsabi mo na para si Lord, tuparin na niya talaga. Kasi po, may mga panalangin po na, sino pong naniniwala na may mga panalangin ka na hindi tinupad ni Lord? Alam nyo ba, may good news po ako sa umagang to. Ang prayer po, wala pong prayer na hindi sinagot si Lord. Parang may question mark yung iba. Kaya po, hindi naman totoo yan. Kasi marami akong prayer, may mga prayer ako na hindi binigay ni Lord. So, gusto ko pa sabihin sa inyo na lahat po ng prayer natin sinagot ni Lord. Ako po, tanong ko rin dati yan eh. Pero kaya po naintindihan ko, ang pinaunawa po sa atin ng Lord na lahat ng prayer sinagot ko.
Ayaw mo lang nung response ko. Yan. Doon ako na, oo nga, no? May mga prayer pala tayo na sinasabi ni Lord na no. Talagang hindi pwede. Baka ikapahamak mo yan. So, sagot ba yon? Response ba ni Lord yan? Meron namang sinasabing, wait. Wait. Hintay lang. Huwag ka magmadali. Pero darating yon. So, minsan naman, meron namang prayer ka na nakatamsak pa si Lord. Yes, sige, ngayon din. O kaya bukas. Bakit po? Kasi ayaw po ni Lord na mapahamak tayo. Sabi po ng Romans 8:28, that in all things, God works. So, lahat po na nangyari sa buhay natin, minsan may feeling natin na pangit na sitwasyon, pero hindi pala siya pangit. Meron lang pala siyang magandang gustong gawin sa buhay natin. Tawag ko po ron, redirection. I-redirect ka ni Lord kasi ang dulo pala nung nilalakaran mo na yung kapahamakan. So, pwedeng ang ganda, career, di ba? Pero po, yung pala baka ikapahamak natin. So, maging dahilan ng paglayo natin ka Lord. Kilala niyo po ba si Elvis Presley? Yung bagong magkaroon ng, alam ko sabay sila ni FPJ, no? May malaking patilya rito. So, ngayon wala na tayong makitang ganong patilya. Pero si Elvis Presley po, ano siya, true worshiper siya ni Lord. Laking simbahan po siya. Batang simbahan. Tapos, mahal na mahal niya sila. Pero because of the things of this world, kasi po ang mundo natin, meron siyang tinatawag na parang magnet. Atakin ka talaga ng mundo. Kasi maraming maganda sa paningin natin dito. Tama po ba? Ano po yung mga example nun? Career, opportunity, ano pa po? Money, yan. At ang lahat ng mga bagay pa sa mundong to. Kasikatan, number 1 yan. So, dahilan sa kasikatan, mas pinili po ni Elvis Presley. Mas pinili niya yung career kaysa yung pagsamba kay Lord. Dumating sa time, binigay ng mundo yung gusto niya. Grabe, no? Pero isa pala siyang trap. Ibig sabihin, patibong. Hindi pala lahat ng mga blessing ay totoong blessing. Meron palang kapahamakan na nagpapanggap na blessing lang. Kaya po may tinatawag na discernment. Pag sinabing discernment, kukutuban mo yung isang bagay kung galing ba to kay Lord. Kasi may ganun po, no? Malaking opportunity, malaking pera to. Pero iiwan mo yung relasyon mo kay Lord. Alam niyo po, to make the long story short, ang ending po ng buhay ni Elvis Presley ay masaklap. Kasi nga, kasi ganun ang kaaway Para siyang credit card. Ang papa-experience sa'yo ng kaaway, enjoy now, pay later. Sino po may credit card? Yan. Hindi naman po masama yan. Pero, ganun po ang sistema ng kaaway. Papa-enjoyin ka niya sa isang bagay. Pero wag mo nang sambahin si Lord. Dito ka na lang. Pero ang dulo nun, kapahamakan. Natagpuan na lamang po siya sa isang bahay niya na wala nang malay. Pero katabi niya mga drugs paraphernalia. Tapos po, ang sabi ng, di ko alam tawag sa kanila kung soko sa atin soko, di ba? Pero sa kanila, ang cause of death daw niya is overdose. Sobrahan. Pero, ang ganda po ng paliwanag ng aking leader, ng pastor ko po, Pastor Eric, na ang dahilan talaga ng kamatayan, hindi dahil sa overdose, kundi po sa labis na kalungkutan. Kasi nga po, di ba? Pinagpalit mo si Lord sa mundong to. Yung bang pinaka-precious thing na meron ka na, pinakawala mo pa. At isa po sa nagpapakalma sa kanya yung kanyang magulang. Na nauna rin na mayapa, pero dahil wala na siyang counselor, so wala na siyang guidance, hindi na niya alam yung path of way. Kaya po napakalaga na meron tayong kagaya nito pong mga gawain na to, sapagkat tayo po ay na-educate. Amen? Nakikita natin yung totoong kalooban ni Lord. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, totoong kalooban ni Lord? Sapagkat ngayong umagang to, magre-reveal po tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin para po makita natin ang ating true identity. What if po kung magkaka-amnesia ka? Diba? Ibig sabihin yung mawawalan ka ng memorya sa mga bagay na nakasanayan mo. Parang hirap na tanong, kuya.
Yung bang makakalimutan mo yung pangalan mo, makakalimutan mo yung pamilya mo, kung anong sino sila. Makakalimutan mo yung nakaraan mo. Diba? Kapag po, nagganong kami sa trabaho namin. Madalas po, ang sasabihin natin, kung gusto mo may makalimutan, yun na yung mga pangit na alaala. Tama? At kung meron kang gustong itira, yun yung magaganda. So, hindi po lahat ng nakikita natin sa mundong to ay totoo. Even sa iyong sarili. Tama ba? Hindi lahat ng napapansin mo sa sarili mo ay totoong iyon. Kasi sabi rito, oh, what if God will tell you this morning, nakakala mo lang, kilala mo na yung sarili mo. Tama ba? Pag tinanong mo yung sarili, pag tinanong ka kung kilala mo sarili mo, tama naman, sasabihin po natin, di ba? Kilala ko sarili ko. Minsan tayo, kilala ko yung anak ko yan eh. Di ba? May ganun tayong mga sinasabi. Pero sabi rito, gustong sabihin sa atin ng Lord, hindi mo pa totally kilala sarili mo. Kasi sabi rito, yung mga yung sinasabi nating purpose in life, tama ba? Minsan pala may career ka na pinupursue, pero may mas gusto pa si Lord na pagdalan sa'yo. Amen? Ako po, wala po akong kamalay-malay na mapupunta ako rito talaga. Kasi sa school nga po, ayaw ko po nagre-report sa school. Talagang ayaw ko nung nakatingin sa'yo lahat. Sinong ganon? Yung ayaw mong nakatingin yung mata nila sa'yo lahat. Di ba? Nakaka-conscious yun eh. Ang hirap gumalaw. Kaya ayaw ko mag-report talaga sa school. Pero hindi ko alam, one of this day pala, gagamitin ka ni Lord sa ganong mga bagay. Kaya pala minsan ang mga ayaw mo, minsan mo kadadalhin ni Lord. Tama? Kaya po, mahalaga na kung may mga fear in life ka, harapin mo na. Di ba? Sapagkat pag hinarap mo na maaga to, mapagtatagumpayan mo rin na maaga. So, ang kaaway po, ganun din yung work niya sa buhay natin. Ang kaaway kasi, gusto niyang mag-operate sa buhay natin. Gusto niyang tanggalin yung true identity mo. Sapagkat ang Bible na po nagsabi, meron tayong true identity. At yun po yung makikita natin sa umagang to. Kasi ang kaaway, gusto niyang makalimutan mo kung sino ka. Makalimutan mo na anak ka ni Lord. Na ang Sunday sa'yo ay normal. Na okay lang kahit di makasimba yan. Yan yung, ganun tayo na-educate ng Lord. Magsimba ka na lang pag birthday mo. Pwede naman yun. Di ba? Simba ka na lang pagka may mahalagang ilalapit ka kay Lord. Pero ang Sunday pala, kinrate ni Lord para sa ating mga anak niya. Amen? So, mahalaga po na naandito tayo sumasamba sa Lord. So, ang kaaway talagang selos na selos siya sa Diyos. Kapag kay Lord, lahat po ng kagandahan ay nasa Kanya. At ang sa kaaway po, lahat ng kapangitan naman ay nasa Kanya rin. Sapagkat ang kaaway po, wala siyang kinreate. Ang Diyos, lahat po, sabi ng Bible, ang bundong to ay created by God. Amen? Sino pong convinced ka na nilalang ka ni Lord? Amen? Sino pong alam na alam mo sa sarili mo na ikaw ay galing sa Lord? Amen? Meron po kasing dalawang mag-classmate, nagkukwentuhan sila. Sabi nila, alam mo, nagmula tayo sa kay Lolo Eva at Adan, no? Kay Lola Eva at saka kay Lola Adan. Sabi nung isa, oo nga, naniniwala ako na ginawa tayo ni Lord. Ngayon po, may sumaling isang classmate nila. Hindi, galing tayo sa unggoy. Sabi niya. Kaya sabi nung isang dalawang nag-usap, hindi namin pinag-usapan yung pinanggaling mo, yung lahi mo. Hindi namin pinag-usapan yung lahi mo. Yung pinagmula namin. So, story lang po yan. So, ibig sabihin, dapat tiwala ka kung saan ka nagmula. Amen? At minsan, di ba, nagiging confused tayo. Kaya dapat malinaw yung identity mo. Na hindi tayo galing sa unggoy. Sabi mo sa tabi mo, galing tayo kay Lord. Yan. Baka ma-confuse ka, no? So, mahalaga na isa po yun dapat malinaw po sa atin ang identity. Kasi po merong tatlong bagay na gusto pong ipakita sa atin si Lord. Una po, God will have something to address to us in this morning. Una po, our real identity. Yung totoong ikaw. Pangalawa po, our real purpose in life. And then last, our real destination. Tatlo po yung pag-uusapan natin ngayong magang to. Para maintindihan po natin yung mga real in our life. Amen? So before we continue, let us pray to God. Tayo po yung magpasalamat sa Kanya sapagkat meron siyang gustong ibigay sa atin at pag nakuha po natin to,
magagamit po natin sa ating mga buhay. Let us pray. Lord, thank you for this wonderful morning. We thank you for your word, O God, na mababahagi po ngayong umagang to, Panginoon. Lord, ang iyong salita ay may dalang kapangyarihan sa buhay namin, na kapag na-receive po namin ito, it will transform our lives, Panginoon. And our lives will never be the same again, from glory to glory of our Lord Jesus Christ. Kaya po, Ama, help us to understand your word. And Lord, let the Holy Spirit interpret to us, Lord, yung nais mo iparating, Panginoon. Salamat po, Ama. Kapalain po ang Christ in your family at ang lahat ng ongoing Sunday worship sa umagang to. This is our prayer, the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin muli si Lord before we continue sa pangangaral po ng kanyang salita. Sabi rito, your real identity. Yan. Kaya po, nabanggit natin kanina na talagang kung kahit po ako, hindi ko po talaga totoo pang kilala sa sarili ko. Because the more na kinikilala mo si Lord, the more na naiintindihan mo kung sino ka. Sino pong the more na ina-entertain mo si Lord sa buhay mo, lalo mo naiintindihan kung sino ka. Kasi ang mundong to, iba-brand ka talaga. Sasabihin sa'yo na hanggang dyan ka lang, yan lang yung kaya mong gawin, wala ka nang magagawa. Di ba? Sa mga housewife, yan, hanggang dyan ka na lang, magluto ka na lang. So, si Lord po, marami siyang kayang palabasin sa'yo. Tawag po dyan, potential. So, si Lord po, meron siyang tinatawag na deposited potential sa atin. Kaya nga po, ang galing ni Lolo Adan, no? Napangalanan niya lahat ng nakikita mo sa paligid mo. Di ba? Ayan, tawag dyan, puno. Ayan, pinangalanan niya po lahat yan. Kaya po ayun yung tawag dyan. So, ibig sabihin, kung nagawa ng ating ninuno, kaya rin natin gawin. Amen? Ngayon po, kung nandiyan ka sa sitwasyon na parang nahirapan ka, feeling mo, parang malabo naman kuya yung pangarap ko. So, minsan, kailangan mo lang isubmit kay Lord yan para tulungan ka niya. Amen? Sapagkat ang isang bagay na kinakaya mong mag-isa, mahirapan ka talaga. Pero once na ang iyong pong mga plano, kasi sabi ng Proverbs, once na binigay mo kay Lord, sinanggunin mo kay Lord yung plano mo, tutulungan ka po niya ma-accomplish yan. Amen? Kaya po walang mahirap sa Lord at wala pong hindi niya kayang solusyonan. So may mga bagay po pala tayo na kayang gawin. But Satan, pansinin niyo po to, ang kaaway, tinatawag po tayo sa pamamagitan ng ating kasalanan. Sabi rito, Satan called us by our sin. Minsan po, di ba, minsan sa bahay may mga bansag sa atin. Tama ba? Ayan, si Boy Kalimot. minsan, kahit sa kayo pumunta. Ito kasi, kaya nakalimutan. Ayan, si Boy Kalimot. Di ba? Minsan naman, marami tayong naisip, di ba? Ito, si Boy Bilis. Si Girl Bilis. Ibig sabihin, pag may lakad, on time yan. Minsan, before time. So, may mga brand po na sinasabi sa atin, nakikilala tayo. Tayo po ang kaaway. Ito ang ma-identify natin, expose natin si Satanas ngayong umagang to. Kasi siya, he is a liar from the very beginning. Satan called us by our sin. Pag may naiisip ka pong mga negative things, tawag dyan, deception. Tama ba? Lahat ng mga negative things na maiisip mo, sinasuggest niya sa iyo yan sa isip mo, pampasira ng relasyon, pampasira ng buhay. Tawag po dyan, deception. At lahat ng deception na yun, galing yan sa kaaway. Kanino daw galing? Kay Satanas. Pero ito maganda kay Lord. But God called us by our name. Kaya po, pag sinabing name, kasi sabi ng Bible, we are created according to His image and likeness. Kaya po yung name na yan, it is your mark. Ibig sabihin na ikaw ay merong Kristo sa buhay. Amen? At kapag ka tinawag ka niya, hindi ka niya tinatawag na yung kasalanan mo, pero tatawagin ka niya kung sino ka. You are a child of God. At kilala na naman natin si Jesus, blameless. Amen? At He is a all-knowing. Ibig sabihin ganito, ang mga anak po ni Lord ay mananagumpay. Ang mga anak po ni Lord, walang pangit na kaisipan sa kanyang isip. Kaya po pag magaganda na iniisip mo, pangarap, sa pamilya, sa sarili, sa future, pagsamba sa Diyos, pag yan na yung mga naisip mo, tawag diyan kaisipang galing sa Diyos. Amen? So, kaya po madali nating ma-identify kasi
ang strategy po ng kaaway is deception. Kaya po sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapadeceive. Ayan. So, ibig sabihin, pag may binubulong sa'yo na negative, ano mo na, tusukin mo na ng karayom. Patayin mo na. Ibig sabihin, huwag mo nang ituloy yun sapagkat ang ating kaisipan ay magiging tambayan lamang ng kaaway. Sabi po rito ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, sabi po na English Standard Version, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang. Sabi mo sa katabi mo, bagong nilalang ka na. Kasi po, bakit? For those who are in Christ. So, ang new creation or new version of yourselves, natatagpuan mo lang yan pagka ikaw po ay meron ka ng relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, kagaya po ng iyong lingkod, masasabi kong ang layo ko na sa dating ako. Kasi may marami pong bagay sa aking buhay na dahil lang nakilala ko si Lord, tinanggal niya po yung luma at pinalitan niya ng bago. At excited po si Lord. Lahat naman po tayo, di ba pag may bago, excited ka. Excited ka isuot, excited kang gamitin. Pero sabi rito, you are a new creation. Yung bagong ikaw, ito po yung character mo in Christ. Kasi sabi rito, new creation means new life in Jesus. A life not holded by our past, sins, mistakes, regrets, doubts, and that's our old identity. Kaya po, pag kilala mo na si Lord, mas maintindihan mo yung iyo pong true identity. Amen? Sino pong hindi ka sanay sumamba? Ako po, nung bago-bago rin ng Kristiyano, hindi rin ako sanay. Habang nag-worship sila, tinitignan ko lang sila. Nakaganyan lang ako sa paligid nila. Tapos tumaas ng kamay. Di ba, hindi tayo sanay tumaas ng kamay? Kasi galing tayo sa ating lumang pananampalataya. Tumataas sila ng kamay. Unang attend ko po, na-invite lang din po kasi ako. Una, palapalakpak lang din ako. Pangalawa, nakaganda yung kamay ko, hindi ko napapansin. Pangalawa, medyo nakaganyan na. At di ko namamalayan, nakataas na pareho. At sumasayaw na rin tayo sa Lord. Ibig sabihin, ang pagkilala mo kay Lord is journey. Amen? The more na ikaw po ay pumupunta sa kanyang gawain, the more na ikaw po ay nagbabasa ng Bible, lalo mo siyang nakikilala. At pag lalo mo siyang nakikilala, lalo mo rin nakiintindihan kung sino ka. Kung bakit kanya nilalang. At the same time, makikita mo rin po na meron siyang gustong ipagawa sa atin. So, meron siyang gustong ipagawa na tawag po dyan, yun po yung purpose of our lives. So, sabi rito, see yourself as the way how God sees you. Ganda na, no? Na tignan mo daw yung sarili mo sa kung paano ka tinitignan ng Lord. Alam ko mayroong picture dyan. Ayan, ganda, oh. Start seeing yourself as God sees you. Minsan po kasi, bilang tao, ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Maliit. Yan ka lang, yan lang kaya mong gawin. Kagaya po niyan, di ba? Grabe yung tingin niya sa sarili niya, no? Na alam niya, anak siya ng Lord. Pinapakita sa kanya ni Lord na ito yung true image mo. Amen? But because of the things of this world, minsan ang identity natin wala na kay Lord. Sino po nga amen? Ako po, amen din ako dyan. Kasi dumarating sa time, minsan ang identity mo nasa sasakyan, di ba? Pag sumakay ako rito, di ba? Kagaya po kamakailan, may nababalita, di ba? Dahilan sa meron siyang may kaya, minsan namamaliit siya ng kapwa. Di ba? Hindi niya alam yung sinabihan niya, mas mayaman pa sa kanya. Di ba? Napahiya siya ngayon tuloy. Bakit? Tingin niya sa sarili niya, mataas na. Tingin niya sa sarili niya, tama siya. May tama pala siya. So, ngayon po, ganun yung, minsan, masakit yung pagtuturo ni Lord. Di ba? Para makita mo talaga kung sino ka. Amen? So, minsan sa tapang natin, doon tayo napapahamak. Si Jesus, sinasabi niya sa atin, be humble. Yung pagiging humble mo, hindi ka pala ipapahamak niyan. Di ba? Yung may nakikipag-away sa'yo, hindi mo na pinatulan. Hindi pala kaduwagan yun. Pagpapakita pala yun ng isang pagpapakumbaba. At sa mga mababa, pansinin niyo po ang punong nakatumba, hindi mo na kaya itumba, nakatumba na nga. Ibig sabihin, ang taong humble, hindi mo na kaya itumba, humble na nga eh. So, ibig sabihin, ano na siya?
hindi mo na siya kayang ibaba, nakababa na nga. At kagaya po ng isang ulan na bumubuhos sa bundok, isa lang po ang pupuntahan ng tubig na yan sa mga mabababang lugar. Kaya po ang mga anak ni Lord, once na you are humble, kapag may humble heart ka po, isa ka sa pupuntahan ng mga blessing ni Lord. Sino pa excited na dadaluyan ka ng blessing ni Lord? Baka malunod ka sa blessing ni Lord. Bakit? The more we humble ourselves, the more po na lalo kang bibigyan ni Lord ng mga pagpapala. Pwede mo palakpakan natin si Lord sa kanyang kabutihan. Na simula ngayon, titignan mo na yung sarili mo. Your identity is in Christ. Amen? Kaya po, pag ganyan na yung pagtingin mo, wala ka na ipagmamalaki sa buhay. Yung bang nagkaroon ka lahat ng bagay na sa buhay mo, tapos bang may nagtanong sa'yo, grabe, paano mo nagawa yan? Ano pong sasabihin natin? Dahil magaling ba tayo? Hindi po. Sabihin natin, sa biyaya lang ni Lord. Kaya kami naandito sa biyaya ni Lord. At ang dahilan lang din po, kaya po tayo pagpapalain ni Lord. It is because of God's grace. Pangalawa po, our real purpose in life. Ano daw po yung una? Our real identity. So, mahalaga na yung identity mo wala sa mga bagay na meron ka, kundi na kay Lord. Pangalawa po, our real purpose in life. So, marami po nagsasabi sa atin, ang purpose ka sa buhay ay maging doktor. Yan. Purpose ka sa buhay ay maging, ano pa, lahat ng mga maisip natin, pilot, engineer, yan. Ang purpose ko, maging pulis, kuya. Yan. Ang purpose ko ay maging, military, yan. Ibig sabihin, marami tayong, mayor, yan. So, marami tayong tinatawag na purpose in life. So, alam niyo po ba, tawag po natin dyan, given purpose. Yan. Ano daw tawag? Given purpose. Na ang tao, hindi ka aksidenteng niluwal sa mundong to. Isa kasi, di ba, napulot lang yun sa di ba? Ganyan, minsan ganun yung level mo pag inaasar ka sa bahay, na sasabihin sa'yo, ayan ka lang. Pero, pag sinabing given purpose, merong gusto si Lord na maabot mo sa mundong to. At, kagaya pa nung binanggit natin kanina, may mga deposited potential si Lord na kailangan mo lang i-acquire. Kailangan mo lang pagyamanin. Kailangan mong aralin para mangyari yung mga plano mo sa buhay. Amen? Sapagkat, iyan pong given purpose na yan, ay regalo ni Lord yan. Kaya po congratulations sa mga nasa kanila ng mga profession na masasabi mo, kuya, dito talaga ako tinawag. Maganda po yan. At ang profession, hindi lang po yung mga binanggit natin kanina. Yung maging the best na parents ka lang, isa rin po yan. Purpose din po yan. Yung maging the best ka na tindero, yan, tindera, purpose din po yan. So, lahat ng bagay na ginagawa natin, it is our purpose. Given purpose. Pero may tinatawag naman po na common purpose. Kaya anong pinagkaiba nung sa given purpose? Sa given purpose, magkakaiba tayo dyan. Kaya po, dati naawa ko sa may magsasaka, nakakawa naman to. Pag nakakita ka ng construction worker, nakakawa naman to. Pero nung time ko na pinakita ni Lord, hindi, para dyan kasi sila. Imagine mo, walang magko-construction, walang gagawa ng bahay. wala kang bahay ngayon. Imagine mo kung walang magsasaka. Di ba? Wala tayong bigas ngayon. So, doon ko nakita, hindi pala accident na nandun sila. Bawa, yung mga kumukuha ng basura. Doon ako talaga, saludo ako sa mga to. Yan pala yung purpose nila. Yan pala sila nilagay ni Lord. Kung walang kukuha ng basura, mabaho ang bahay. Tama po? Kaya, we need to respect bawat calling ng bawat isa. Amen? So, hindi mo ikukumpara yung sarili mo sa kanya na mas mataas ka o mas mababa. Kasi kung wala sila, hindi mo rin kaya. Amen? Kaya po, we have a given purpose. Ito naman po yung common purpose na dito naman po tayo pare-pareho. So, ang ganda po nitong verse na to. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? 1 Peter chapter 2 verse 9. 1, 2, 3, go! But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him. His wonderful light. Sino pong nagagandahan ka sa verse? Grabe, no? Ito raw yung pare-pareho nating calling.
Maganda ba isa-isa natin to? Kasi sabi rito, you are a chosen people. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are chosen. Oh. Ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay natin, yung hindi tayo mapili, no? Di ba? Lalo sa mga nag-school. Kasi may kwento na pag-uwi niya sa bahay, tuwang-tuwa siya, nahanap mo siya, hinihingal siya. Ay, mama, oh, bakit? Muntik na akong maging first honor. Wow, sayang naman, bakit hindi? Kasi yung katabi ko yung naging first honor eh. Siya yung tinawag, imbis na ako. So, minsan masakit po hindi mapili, tama ba? Pero ang pinaka maganda po sa lahat, ma-reject ka man sa mundong to, pero sabi rito, you are a chosen people by God. Sarap, no? Nireject ka man ng mundong to, hindi ka pinili ng mundong to, pero si Lord pinili ka. Amen? Minsan, tanong ko rin kay Lord yan, bakit yung mokong pa nito yung pinili mo? So, minsan pipiliin ka ni Lord na hindi mo maintindihan. Di ba? Kasi ang criteria po ng mundong to, meron siyang tinatawag na criteria para mapili ka. Pero kay Lord, alam niyo po, once na si Lord ang pumili sa'yo, no question. Amen? Once na si Lord ang pumili sa'yo, ay meron kang tinatawag na special purpose. At sa sumunod po rito, sabi po ng John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Grabe, no? Hindi mo ako pinili, pero pinili kita. Wala naman po sa ating pumili kay Lord. Tama? Kasi nature nga natin na hindi sumamba kay Lord. Pero sabi rito, Bible na po nagsasabi, you did not choose me, but I chose you. Sabi rito, and appointed you so that you might go and bear fruit, the fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen? So, lahat daw ng pwede mong hilingin sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. Hindi ka na pinili, si Lord na yung pumili, mayroon ka pang favor. Amen? Grabe, no? Yung bagang bumili ka ng halo-halo, may toppings pa, no? Sinobrahan pa. So, ang pagmamahal ni Lord, ganyan po. Once na po tayo ay pinili ng Diyos, tawag po dyan, package deal. Ibig sabihin, once na ang isang taong tumanggap kay Lord, pag bine-bless ka ni Lord, alam niyo po, damay yung pamilya niya. Damay yung tahanan niyo, damay po lahat ng mga bagay na connected sa buhay mo. Amen? Kaya po, once na bine-bless ang pamilya mo, dahilan sa pagsunod mo kay Lord. Amen? At ang bine-bless po ni Lord, hindi lang ikaw, pati yung community mo. Kasi nagiging blessing ka sa ating pong mga kapitbahay, sa bawat lugar po kung saan ka dinadala ng Lord. Pangalawa po, royal priesthood. Sabi rito, the designation given to believers. Ito po yung mga mananampalataya ng Kristo. Sabi rito, it implies the believers that are not just ordinary people, but a chosen by God. Ano daw po, hindi ka daw po ordinary, kundi ikaw daw po ay extraordinary. Sino po ditong tingin sa'yo ni Lord extraordinary? Amen? Yung bang tingin mo sa sarili mo, ordinary human ka lang, tingin sa'yo ng kapwa mo, normal na tao ka lang, pero hindi nila alam, merong something na ginagawa or gagawin sa'yo sa Lord. Amen? Kagaya ni Jesus, nung nabubuhay po siya sa mundong to, ang tingin lang sa kanya anak lang ng isang karpentero. Hindi nila alam. Siguro yung mga nakakalaro po ni Jesus, ang tingin po sa kanya, normal lang nakalaro. Pero siya pala ay magiging savior of this world. Grabe, no? Hindi natin alam yung gagawin sa bawat isa po sa atin ng Diyos. Kaya po, sino po excited na gagawin ka ni Lord na extraordinary? Amen? Gagawin po tayo ni Lord na hindi basta-basta ang ordinaryong tao because we are chosen by God. Amen? You are chosen by God and meron po siyang magandang plano po sa buhay natin. So, pag nasan po ang presensya ng Lord, nandun po yung matinding pagpapala. Amen? Kung nasan daw po ang presensya ng Lord, nandun daw matinding pagpapala. Kasi sabi ng word ni Lord, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. 2 man daw po, 3 nagkatipon sa pangalan niya. Umasa daw po tayo, naandun siya sa kalagitnaan. And we are more than 3 in this place. Amen? Sino ba excited na naandito si Lord? Amen? Palakpakan po natin sapagkat ang presence ni Lord
ay naandun po sa gathering ng kanyang mga anak. At may mga example pa po sa Bible na kung nasan si Lord, nandun yung pagpapala. Kagaya po ng story nung donkey, alam niyo po yung kwento ng donkey, na si Jesus, papasok po siya kasi ito po ay buwan ng Quaresma, buwan ng Paskwa, kung saan nagkakatipon daw po sa Israel once a year, nagkakaroon ng malakihang offering, nagkakaroon ng yung may dinadala silang mga hayop para i-offer kay Lord. May ganun pala sila nung time. Kasi ang salvation dati, by offering eh. Nag-offering ng hayop, ng dugo, na i-sprinkle, doon ka lang mapapatawad sa iyong kasalanan. Kaya once a year, humingi sila ng tawad kay Lord. So, ito pong pagkakataon nito, ginamit ni Jesus para magkaroon ng tinatawag na pagpasok niya dun sa Jerusalem. Triumph, ano bang tawag doon? Nakalimutan kang tawag. Triumph entrance, kung tawagin natin yun. So, pagpasok niya, ang daming tao. So, ito pong donkey na to, inutos niya lang to sa kanyang dalawang disciple. May nakatali ron sa the donkey ron, gagamitin ko yan. Para sa pagpasok, yung tawag po dyan ay triumphant entry. Yan. So, yung papasok si Jesus, ano nyo po yung kwento nun? Napapanood nyo po ba? Kung saan yung kaya may binibili ang mga tao na palaspas at ginaganon nila, di ba? Kasi nung time na yun, nagamit po yun nung time na si Jesus ay nagkaroon ng triumphant entry. At yung donkey na yun yung kanyang sinakyan. Yung sa lahat ng donkey, siya yung proud na donkey. Bakit? Sinakyan siya ni Jesus, di ba? Ang angas niya siguro na, ako ang pinakamatinding donkey ngayon. Bakit? Sinakyan ako ni Jesus. Or baka hindi niya alam, dahil nga hindi niya naman niya kilala si Jesus, baka proud na proud siya sa sarili niya. Grabe, ang daming taong sumasalubong sa akin. Pero alam niyo po, nung pagkatapos ng triumphant entry na yun, binalik na siya sa kanyang haula, kanyang lagayan. At naging ordinary siya ulit na donkey. Pansinin nyo, no, lahat pala ng ginagamit ni Lord, nagiging extraordinary. Amen? Lahat po ng ginagamit ni Lord, nagiging extraordinary. So, ganun din po sa kanyang mga disciples. Ilan daw po yung kasama ni Jesus ng disciples? Lagi-lagi niyang kasama 12. At yung buhay nila, naging extraordinary because of Jesus. Iba-iba silang katatayuan. Merong mangingisda, merong tax collector, at iba-iba pong mga larangan. Pero nung ginamit po sila ni Jesus, sinama po sila ni Jesus, naging iba yung brand nila, no? Naging nagpapagaling na may sakit. Lahat po ng mga ginagawa ni Jesus, nagawa rin nila. Kasi bakit? Naandun po yung presence ni Lord. At sa 12 na yun, may isang nawala lang. Pero pinalitan din. Tama ba? So, si Judas, siya po yung naging na-eliminate siya sa 12. Pero nagkaroon pa rin pinalitan pa rin yung isa para mabuo yung 12 ni Jesus. So, lahat po ng darausan or mga bagay na patungkol kay Lord, nagiging extraordinary. Not just a person, but even the place. Kaya po ang gawain ito na andito tayo ngayon, isa lang po ang sigurado. Sa lahat po ng bahay sa Makamot, ito yung isa sa mga maningning na bahay sa mata ni Lord. Amen? Sapagkat nandito yung presence ni Lord. Amen? Sapagkat, sabi nga po natin, kung nasaan ang gawain ni Lord, nandun yung presence ni Lord. At pag nasa ng presence ni Lord, nandun yung mga milagro, nandun po yung mga himala, at nandun po yung mga kagalingan. Kaya po, ang pagpunta natin dito ay may daladalang pagpapala. Sino pa excited that when you have Jesus, you have success in life? Amen? Meron ka na pong katagumpayan. Palakpakan po natin si Lord sa mga bagay na ito. Sumunod po is a holy nation. That's our original design. And that's our assignment. Sapagkat po, ang ating pong bansa ay sa pamamagitan ng ilang daang siglong lumipas, sa ilang taon na dekada o siglo na lumipas, ay nawala na yung holiness niya. Tama ba? Nawala na po yung pagkabanal ng isang lugar o ng bansa. Kaya po bilang mga anak ng Lord, ayun po yung ating assignment or tinatawag na divine assignment. Sapagkat ang gusto ng Lord, ma-restore ang mga tao, ma-reconcile sa Kanya. Sapagkat nagkaroon po tayo ng problema when sin enters the world, nahiwalay po ang mga anak niya sa Diyos. Amen? Kaya po,
ayun po yung gagawin natin. May pagkasundo muli ang mga tao sa Diyos. Kaya po tayo, nauna lang po tayo, pero ang mga kamag-anak o pamilya natin, sila rin po tutulungan nating may reconcile kay Lord. Sino pong willing ka na gamitin ni Lord para ma-reconcile yung mga mahal mo sa buhay kay Lord. Amen? So, sabi po ng Matthew 28, verse 19 to 20, ayan, nandito pala. Pwede bang sabay-sabay po ulit tayo? Matthew 28, verse 19 to 20. 1, 2, 3, go! Therefore, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of ang ganda po nitong verse na to kasi sinabi niya po ito sa kanyang mga alagad bago po siya bumalik sa kanyang trono sa kaharian ng Diyos. So, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to, ano daw ituturo natin? Obey. So, totoo po, ayan ang number one problem ng Pilipinas. Tama ba? Pagsunod. Sapagkat dahilan sa pagsunod, dyan ka naliligtas. Kaya nga may batas eh. Ang batas po, kaaway lang siya ng mga hindi sumusunod. Tama po? Kapag ka hindi ka sumusunod sa batas, doon ka lang kakabahan eh. Bakit? Meron kang nalalabag na law. Pero ang maganda rito kay Jesus, pag ang tao raw natutunan na niyang sumunod, nandun na yung safety niya. Nandun na yung kaligtasan niya. Kasi sabi ng may pangako po si Lord, once na ginagawa natin ang purpose ni Lord, I am with you always to the very end of the age. Sasamahan po tayo ng Lord at sa lahat po ng sinasamahan ni Lord, nagtatagumpay. Amen? Sa lahat po ng kasama ni Lord, hindi niya po pinapahamak. Alam po natin yung kwento ni David, tama po? Na mga nabahagi na po natin mga nakarang linggo, na kapag kasama mo si Lord, walang malaki-malaki kay Lord. Amen? Walang malaki-malaki sa'yo, walang problemang hindi mo kayang gawin. Bakit po? I am with you always. Sino pong handa mong i-meditate dyan na lalot sa mga sitwasyon ng buhay mo na nahihirapan ka, i-remind ka ni Lord na I am with you always. Amen? Sabi po rito, sumunod po, dun sa verse na ating pong hinihimay-himay, special possession. Yan. Alam niyo po ba, sa lahat ng kinongkar ni Lord, kasi ating pong Panginoon, ano yan eh, mananagumpay yan. Kasi si Jesus, na-conquer niya yung death. Tama ba? Kasi sa lahat ng, marami kasi Diyos sa mundo natin. Hindi ba? May God ng dagat. May God of the universe. Di ba? So, maraming Diyos-Diyosan. Pero yung Diyos natin, siya lang po yung Diyos na namatay after 3 days na buhay. Amen? Yung ibang Diyos namatay, hindi na bumangon. Pero iba tong Diyos natin. After 3 days, He rose again. At kailanman, ano daw? Hindi na namatay. Sino po excited na meron kang Diyos na hindi na namatay kailanman? Amen? Sapagkat ang Diyos natin ay buhay at kailanman hindi na namatay. So, sa lahat daw ng kinongkar ni Lord, sabi rito, ikaw daw ang espesyal na kinongkar ni Lord. Grabe, no? Espesyal ka pala. Pwede mo sabihin sa katabi mo, espesyal ka pala. So, you are special to God. Kasi po, pinaglaban ka ni Lord. Lahat naman ay pinaglalaban, special, di ba? Ibig sabihin, kung pinaglalaban ka ng mahal mo, ibig sabihin, mahalaga ka sa Kanya. So, we are highly valued in the eyes of God. Kaya po, pinaglaban tayo ng Lord. Our real purpose in life, sabi po rito, to declare praise of Him. So, paano po natin mapapangaralan ng Diyos sa pamamagitan po ng mga bagay na ginagawa natin? Sa bawat po ginagawa natin na may kabutihan, katapatan. At the same time, inaalay mo kay Lord. Tawag po dyan, real purpose. Kasi po, sabi rito, a life that declaring praises to Him. So, tayo po talaga ginawa ni Lord para sumamba sa Kanya. And then last and final, our real destination, ito po, mahalaga po to. Kasi po, bukod sa nakilala mo na yung sarili mo, pangalawa po, kasi pag nakilala mo na yung sarili mo, malalaman mo na yung purpose mo. Tama ba? Kasi kilala mo na yung sarili mo, anak pala ako ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, may gagawin pala ako.
Hindi lang pala ako nabuhay sa mundong to nang wala lang. Trabaho ko pala na mag-share din ng salita ni Lord. Or kaya ako, kuya, naiya ako magsimba, mag-share ng word. Di ko nga alam paano mag-share. Alam niyo po, yung share mo lang yung buhay mo na binabago ni Lord ng piyonte. Isa na pong gospel yan. Isa na pong pagbubukas ng pinto sa Kanya para makilala niya si Lord. Yung dating hindi Kanya kilala, ngayon nakikilala ka niya. Yung bang binigyan mo ng ulam na hindi naman ugali mo yan, di ba? Inabutan mo siya. Ba, iba to ah. Alam niyo po, darating ang time, sasabihin nila sa'yo, saan ka ba ng church? Sama naman ako dyan. Bakit? May nakitang pagbabago sa'yo. Maniniwala lang po ang tao kapag may nakita sa'yong pagbabago. Amen? At kayang-kaya pong gawin ni Lord sa buhay po natin yan. So, our real destination, ito po yung pangatlo. Sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Sino daw po yung one and only Son na yun? Si Jesus. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano daw po yung destination ng mga anak ng Lord? Eternal life. Kasi po, ang mundo na to, busy sa pag-i-invest sa eternal plan. Yan. Hindi naman po masama yan. Okay yan. Pero, ang mahalaga pong maging focus natin, eternal life. Kasi nga po, ang buhay ng tao is just a temporary. Ano daw po ang buhay ng tao? Temporary. Lahat po ng bagay sa mundong to, kahit ano man pong bagay, kahit cellphone pa na brand nyo ngayon yan, di ba? Kahit meron ka ng iPhone 16 na ba, meron nyo yan? 17 meron na. Kahit anong bago pa ngayon yan, bilang ka ng 10 taon, luma na rin yan. Tama po ba? Sapagkat ang mundong to, wala siyang permanent. Ang permanent lang po sa mundong to, walang iba kundi ang kanyang salita. So, ang salita po ni Lord, siya po ay hindi mawawala. Amen? Sapagkat ang salita ni Lord, it is eternal. So, sabi rito, sa mga anak ng Diyos na tatanggap sa Kanya, magkakaroon ng eternal life. But the bad news ay meron din pong eternal life, not just in heaven, but in hell. So, tawag naman po ron, eternal suffering. Sapagkat ang impyerno, nilalang po yan, ginawa yan hindi para sa mga anak ni Lord. Hindi po siya created sa mga tao. Created po siya sa mga tumalikod kay Lord. Pero, yun nga po, life is a choice. Kaya po ang decision natin is very important. Kaya po once you decide na ang buhay mo, isusuko mo, ibibigay mo kay Lord, congratulations, kasi meron po tayong eternal life. And it is a gift from God. Pag sinabing regalo, wala ka pong ginawa dyan. Kasi sabi ng Romans 6:23, For the wages of sin is death. At yung death na yun, hindi lang po ordinaryong death yan. Kaya nga po yung sinasabi natin na eternal separation. Na once your soul separate from the Lord, yun na po yung destination natin. Kaya po, congratulations kasi we have a security from now on. Amen? Sigurado ka na, kumpiyansa ka na sa sarili mo na ikaw ay panglangit. Amen? So, tayo pong lahat ng anak ng Lord ay welcome sa kanyang paradise, sa kanyang tahanang ginawa para sa atin. So, hindi po lahat ginugusto. Sabi rito, hindi po lahat, hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi dahil ginusto ng tao. Kaya po ang decision natin ay napakahalaga sapagkat it is between the life and death. Everything that na-decisionan po natin, meron siyang siguradong pupuntahan. So, you are loved by God unconditionally and eternally. Mahal po tayo ni Lord. Pansinin po natin to. God's love is not based on you. Yan. Ang pag-ibig daw ng Lord, hindi patungkol sa yan. But it is based on Him. Di ba minsan pag nagkukulang tayo kay Lord, nalulungkot ka, di ba? Yung bang hindi todo yung ginawa mo kay Lord for this week, malungkot ka, di ba? Pero alam niyo po, ang pagmamahal ni Lord, hindi dahil sa may nagawa ka. Pero mahal ka ni Lord dahil mahal ka lang ni Lord. Mahal ka ni Lord, mahal tayo ni Lord nang walang dahilan. Kaya po ang tao, dapat pag nang mahal siya, dapat wala ring dahilan. Kasi yung dahilan na po na yun, pag nawala yung dahilan na yun, baka hindi mo na mahal yung isang bagay na yun. Tama ba? Or ang isang tao.
Kaya po si Lord, ganun niya tayo minahal. Minahal niya tayo hindi dahil sumasamba ka kay Lord. Mahal ka niya dahil mahal ka lang niya talaga. Kasi pag hindi ka na sumasamba, baka hindi ka na love ni Lord. Hindi po. Ang pagmamahal ni Lord, not just based on us, but based on Him. Sino pong malinaw sa iyo ngayon na mahal ka ni Lord unconditionally? Amen? Kaya po kung may nagawa ka mali, patawarin mo na yung sarili mo. Mahal na mahal ka ni Lord. And then last, you are loved by God eternally. Psalms 100 verse 5. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So yung faithfulness ni Lord sa iyo, yung pagmamahal ni Lord, hindi lang pala titigil sa iyo. Kahit sa magiging anak mo, kung single ka, magiging anak mo, at sa next generation mo. Yung katapatan daw ni Lord sa iyo, hanggang sa next generation natin. Sino pa excited yung pagmamahal ni Lord hanggang next generation? Yung bang hindi ka mangangamba kung ikaw ay magulang, kung umuwi ka man kay Lord, si Lord na bahala sa anak mo. Amen? Kung ikaw man ay mawawalay sa pamilya mo, tiwala ka na kasama nila si Lord. At ayun po yung the best na pamana sa mga magulang. Kung meron ka man the best na ipapamana, walang iba kundi yung relasyon kay Lord. Kaya po nakakatawa kasi may mga bata tayo dyan na hindi pinagdadamot na magulang. Amen? Pinapakilala nyo na maaga si Jesus sa kanila. And once na sila po ay na-educate, natataniman sila ng salita ni Lord, madadala nila hanggang sa paglaki nila. Kasi sabi po ng Bible, train up a child on the way he should go. So that when he is old, he will not depart from it. So ibig sabihin, once na natutunan niya na yan, nasa puso na niya, nasa sistema na niya ang panalangin, ang kilala niya si Jesus. Kasi po maraming bata, kilala lang si Jollibee lang. Nakita mo si Jollibee, kahit nakatalikod, yung gumagano lang yung bait niya. Si Jollibee yan. Minsan naman, makakita lang siya ng malaking M, di ba? McDo. McDo yan. Di ba? Minsan superhero. Pero sino po excited, ipapakilala mo si Lord sa kanya. Amen? Kung meron man siyang higit na dapat kilalanin, walang iba kundi si Lord. So, pwede po bang tayo lahat? Sino pong you are blessed na nakilala mo kung sino ka sa harap ni Lord? Sino pong mas nakilala mo yung purpose mo in life? Yung bang hindi mo na gagawin yung mga bagay na, ay ito, hindi pala kailangan to. Nagbabawas tayo ngayon ng mga bagay na hindi pala kailangan gawin. At magdadagdag po tayo ng mga bagay patungkol kay Lord. It's because our real destination in heaven, in the presence of God. Pwede bang palakpakan natin ulit si Lord sa kanyang salita? Okay, let us pray. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Salamat po, mas naintindihan na po namin, Panginoon. Lord, kung gaano kakabuti sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Malaki po pala ang pag-ibig mo, Lord. Na minsan, Lord, tingin namin, Lord, na hindi mo kami mahal. Nagkukulang po kayo sa amin. Pero hindi pala, Lord. Lord, feeling lang pala namin, Lord, na binibigay sa amin ng kaaway. Pinapaisip sa amin ng kaaway, Lord, na hindi mo kami kayang tulungan, na wala ka pong magagawa sa amin. Pero Lord, thank you, Lord, you unveiled our spiritual eye this morning. Lord, pinakita mo sa amin bilang iyong mga anak na, Lord, maganda pala ang plano mo sa amin. Not just here on earth, but Lord, even Lord, sa kabilang buhay, Panginoon. Lord, ang plano mo pala sa amin, hindi lang dito, kundi Lord, maging hanggang dyan sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, we are created to worship you, Lord. We are created to love you, Lord. And we are destined, Lord, to have eternal life in your presence. Kaya po, salamat po, Ama. Natutunan namin ang aming real identity, Lord. Mas titignan na po namin ang aming sarili na hindi po kami kawawa, Panginoon, kundi pinagpala, Panginoon. Titignan po namin ang sarili namin na hindi kami limitado, Lord, but we are unstoppable because our God is unstoppable. Even death, Lord, He conquered for us. At Lord, kung ang buhay na aming Panginoon Jesus na ibigay niya para sa amin, ano pa pong hindi niya kayang ibigay? Kaya Lord, lahat ng bagay sa mundong to ay, Lord, madali lamang po niyang ibibigay sa amin. Sapagkat, Lord, naibigay niya ang kanyang buhay, Panginoon. Naibigay mo po, Panginoon, our Father, God, your
one and only Son, Panginoon. Kaya po, yung tiwala namin, Lord, 100%, Lord, na wala kang hindi kayang ibigay sa amin. Lord, gawin lamang namin, Lord, yung purpose of our lives. To win souls, make disciples, Lord. To bring soul to you, O God. Magpakilala sa iyo ng mga tao, Lord, na uhaw sa pag-ibig mo, Lord. Uhaw sa totoong identity nila, Lord. Lord, na hanggang ngayon hinahabol nila sa mundong to. Lord, ang identity namin wala sa mundong to. Mapapagod lang kami, Lord, pag hinabol namin ang mundong to. Magpayaman man kami na magpayaman, Lord. At the end of our lives, hindi naman namin madadala ito, Panginoon. Kaya po, Lord, kung meron man kami higit na pag-investan, Lord, walang iba kundi ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, that's why, Lord, we are blessed, Panginoon, this morning to hear your word, O God, sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay buhay. Ang iyong salita, Lord, ay eternal, Panginoon, na may dalang pangako sa buhay ng bawat isa. May dalang kagalingan, may dalang pagbabago, Panginoon. Kaya po, salamat po sa umagang to, Lord, that we have secured destination, Panginoon. Our real destination, Lord, not here on earth. Hindi po sa sementeryo, Lord, na ang buhay, Lord, namin ay magtatapos lamang doon. Hindi po, Panginoon, kundi, Lord, our real destination, and we are secured, Lord, but that we are belong, Lord, in your kingdom, Panginoon. Kaya po, salamat po, Ama, sa umagang to. There's now, therefore, no condemnation those who are in your presence, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang to, Lord, we are secured, Panginoon, sapagkat malinaw na po sa amin, Panginoon, na, Lord, pagdating sa iyo, wala na pong condemnation, Panginoon. Wala na pong mga bagay na kayang ibato ang kaaway, Lord. Sapagkat malinaw po sa amin that we are yours, Panginoon. Anak mo po kami, Panginoon. At hindi po magbabago yun, Panginoon. Kaya, Lord, we humble ourselves this morning. Sapagkat, Lord, wala po kami ibang pupuntahan kundi sa iyo lamang. Wala na po kami ibang alam na gagawin pa, Panginoon, bukod sa mga bagay na to, Panginoon. Kaya po, Lord, sinabi mo sa salita, Lord, that those who are in you, Panginoon, we are new creation. No condemnation, Panginoon, because we have been saved by grace, Panginoon. Hindi po sa mga ginawa namin, Panginoon. Kaya po sa umagang to, Panginoon, we honor you, we praise you, God, at patuloy ka namin sinasamba. Lord, ito pong awitin na to, Lord. Ang title po nito, Not Guilty Anymore. Lord, pinalaya mo na kami sa umagang to. We are not guilty anymore, Panginoon. And this is the song of declaration, Lord, that we are already victorious, Panginoon. We are not slaves, but by our sins, Panginoon. Pero Lord, alipin na kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Now this morning, family, let's worship God. Let us meditate this song, the words. Doesn't matter where you Bawat salita po rito ay nagdadala ng kalayaan sa ating mga buhay. Let us doesn't worship matter God. where you've been. Hear me tell you I forgive. You're not guilty anymore. Yes, God, malaya na po kami. You're not filthy anymore. I love you. Mercy is yours. You're not broken anymore. You're not broken Not anymore. captive anymore. You're not captive. I love you. We are loved by God. Mercy is yours. Yes, God, salamat po sa iyong pagpapala. Sa Can mga you mga- believe that this is true? Yes, God, we believe. Grace abundant I am giving you. Cleansing deeper. Cleansing deeper than you know. All was paid for long ago. You're not guilty anymore. Yes, God, we are not guilty anymore. You're not filthy anymore. I love you. Mercy is yours. You're not broken